Lahat po ito ay bala-bala. Kung ano pa rin po yung ating ibabala, yun po yung ilulukit ng atin pong mga gamit. Ito po yung kagandahan na kapag manual na locator, kahit po yung maliit na singsing, ikaw ay may kakayanan po na makapaglocate itong ating mga gamit. Mahalaga pa rin po na dapat mayroong Japanese one o isang aura meter. Kailangan practice lang lagi. Yata doon na po agad dyan. Tutos-tosan natin, huwag natin kukontrahin. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga katiis. Muli niyo pa rin po akong samahan sa pagbabahagi pa rin po at demo na pinusuan po ng ating mga katiis mula po sa Camarines Norte, isang triple antenna at isang single antenna, at mula naman po sa Malay-Balay Bukidnon, isang Japanese one at isang triple antenna. So mga kababayan, mga katiis, lahat po ito ay bala-bala. Kung ano pa rin po yung ating ibabala, yun po yung ilulukit ng atin pong mga gamit. So mga kababayan, mga katiis, ito po yung kagandahan na kapag manual na locator, ay kahit po yung maliit na singsing, ikaw ay may kakayanan po na makapaglocate itong ating mga gamit. So mga kababayan, mga katiis, muli ko pa rin po ibabahagi ang paggamit, pagtaas, paghawak po ng ating mga gamit, lalo na po kung tayo ay bago pa lamang sa paghawak ng ating mga gamit. So muli niyo pa rin po samahan, mga katiis, sa isa pa rin po demo na pinusuan po ng ating mga katiis. Ito pa rin, mga katiis, mga kababayan, ito po yung long range locator triple antenna. So mga kababayan, mga katiis, sa paghila po ng ating antenna, kailangan ganun po yung paghila nyo, dahan-dahan. So gamit na po ninyo yan, iingatan nyo po yung ating antenna. So hihilahin lang po natin yan ng utay-utay paghila, at huwag pong hihilahin ng isang diretsuhan o malakas yung pagkakahila, dahil baka po mabunot ito. Kadalasan masisira po ang ating antenna. So mahalaga pa rin po yung pagpahid natin ng dulo ng antenna. Malaki po may tutulong yan sa atin, lalo na kung paiba-iba po yung site na ating pupuntahan. So mga kababayan, mga katiis, ang triple antenna po ay may kakayanan na makapaglocate ng malayo. At ganoon din po magagamit ito sa ilalim, dahil mayroon po itong positive, negative at ground balance. Pero kapag nasagad na po natin yung lalim, ay ang triple antenna po ay magtuturo ng panibagong direksyon na kung saan po tayo magdidrift. So mga kababayan, mga katiis, mahalaga pa rin po na dapat mayroong Japanese one o isang aura meter. Ito pa rin, ito po yung 24 carats gold ring na siya kung gagamitin bala dito po sa ating triple antenna. So mahalaga po yan na kailangan po ang ating locator ay bala-bala. So meron din po ako ilulukit dito. Ito po yung Saudi gold 18 carats ring, gamit po ang triple antenna na may bala po siyang 24 carats gold. Ito pa rin, mga katiis, sa pagtaas mo pa rin po ng ating triple antenna, bago mo siya gamitin, i-check mo yung handle natin. Dapat maganda yung pagkakaikot niya. Hindi po yung kung sa bike, hindi po yung may biyada o nagwiwigil siya. Kailangan po matining yung kanyang pagkakaikot, at kapag hinawakan mo na, gitna ang palad. Gitna ang palad po yan, tamang pisil na may higpit ng kaunti. Yan. At kapag itinaas mo, ito po yung pamantayan lagi natin. Hindi po pwede tumaas, hindi naman po pwede bumaba. At kapag itinaas po yan, tamang taas, kung mapapansin mga katiis, tungo ng konti. At ito po ay hindi dapat tagilid. Pantay po ito. Yan po yung balanse niya, na kapag mag-aaral po kayo, talagang dapat po yung pag itinaas nyo, tamang taas lagi. At pantay na. So pag yan ay tinaas mo, at hindi po balanse yung pagkakataas mo, so maaari kumaliwa po yan o kumanan, lalo na hindi po natin malalaman kung saan po yung talagang target na atin pong hinahanap. So ganito yan, mga katiis,
Sa pagtaas pa rin po natin, focus yung kaisipan. Wala naman po agad nagsimula na marunong sa paggamit po ng ating locator o maging po yan sa anumang bagay na ating pong ginagawa na maging sa pag-aaral po natin, kailangan practice lang lagi. Kung ano po yung laro ng isang locator, dapat po yun ay ipagkaloob sa atin o mapag-aralan natin kung paano po yung tamang paggamit. Ito pa rin mga katiis, ganyan pa rin po yung aking paggamit. Pag itinaas po yan, yataas, doon na po agad yan, lalo na kapag malakas po yung frequency. Ayan, pag itinaas pa rin po, pundo, ayan, hintayin po natin na kusa po yung dumalaw, hilahin ng aura ng gold, tutos-tosan natin, huwag natin kukontrahin. Ganun po yung paggamit ng anumang manual na locator. So ito pa rin, ganyan pa rin po yan, ganda pa rin po yan, taas, pundo, hihintayin po natin yung pundo niya at siya po ay kusang magtuturo doon po sa ating aura ng gold. Ito pa rin mga katiis, yan, doon pa rin. Yan. Hinintay lang po natin yan na kung saan po yan maglulukit. Ayan. Ganyan po yan. Kusa po yan at hindi ko po yan pinipiro siya na siya ay umikot o magturo dahil yan po may balang gold. Nakadepende po yun sa gold natin kung hanapin. Kung ano po yung gold na ating, kung ano po yung ating binala, yun po yung ilulukit ng ating tripod antenna. Ito pa rin mga katiis, at muli ko pa rin patatapatan, gamit po natin ang tripod antenna. Ito pa rin. Diyan pa rin siya. Diyan pa rin po yung tuturo. Kapag tinapatan po yan, yan, ganyan po yan. Ito po ang ating tripod antenna. Lalo na kapag siya ay natapatan na. Yan mga katiis, mga kababayan, ito po ang ating tripod antenna ay kusang ikot kapag yan po ay atin ang natapatan. Ganyan po yung frequency ng ating pong tripod antenna. So ganyan po yan. At bumubuo din po siya ng signal. Kapag buo na po yung kanyang signal, ay tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Yan, mula po sa Camarines Norte, ito po yung iyong pinusuan, long range locator, tripod antenna. Yan, ganyan po yan mga katiis. Kapag tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot, yan, ganyan na po yan. So mga kababayan, mga katiis, muli pa rin po ang kasama sa pinusuan po ng ating isang katiis, isang tripod antenna, at isa naman pong single antenna. Ito pa rin, ito po yung long range locator, single antenna, na bala-bala pa rin po ito. Yan, ito po yung gold, 24 carats. Ayan. At mga katiis, muli pa rin, pag hinilang mo yan, utay-tay laang, at tutuwirin mo na konti, kailangan yung antenna natin nakakurve pababa, hindi po nakaganon. Di bali po siyang lumiko, basta habyog o patungo po siya. Ito pa rin mga katiis, mga kababayan, napagamit pa rin po natin ng tripod antenna. Kapag itinaas mo po yan at mataas siya, ganyan po ang mangyayari niya kapag mataas yung dulo. Hindi po natin alam, kahit nandito yung target, ay doon po ang babaling yan dahil mas lamang po yung taas ng dulo kaysa po sa baba. Dapat tungo po yan ng konti na kapag hinila po ng aura gold, madali po yan kakaliwa at kanan. Ito pa rin, dapat pag itinas mo po yan, straight na straight po yan pag itinas mo, hindi po nakatagilid o ganon. Ito pa rin mga katiis, kapag itinas po yan, yan, ganyan po yung ating single antenna, tutos-tosan lamang yan. Pag-aralan nyo lang mga katiis, yung tamang paghawak, tamang pagtaas, tamang tungo, yun, tamang pisil, yan, ganyan lang mga katiis yan. Para makapagpagana po kayo na isang locator. Ito pa rin mga katiis, ito po itatapatan ko. Gamit po ang isang single antenna. Ayan. Kapag tinapatan po yan,
Yan, ito po yung ating sigilatina. Ganyan po yung active. Kapag natapatan na po yan, yan, ay tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Yan po yung ating sigilatina. So mga kababayan, mga katiits, kapag bumuna po ng frequency at nasa tama tinatapatan na po tayo ng aura ng gold, ay tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Yan, ito pa rin. Ganyan po yung pag-ikot ng ating single antenna. Yan. Pusa po yan. So mga kababayan, mga katiits, kapag tatapat kayo sa ating pong target, ilang beses ko po yung pinag-aaralan at meron diagram ako niyan. So pinag-aaralan ko lahat ng deteksyon, kung ano ba yung tamang deteksyon na isang ating nalulukit. So ito po yung target natin. Kapag wala po tayo doon sa loob ng deteksyon, halimbawa 1 meter by 1 meter, at sa 1 meter by 1 meter na yan ay nasa labas tayo, kapag itinapat mo po ito, hindi dapat po yan iikot. Kasi tayo po yung ground. Kailangan tayo ay nasa loob ng deteksyon. Na kahit nasa labas po itong locator natin, basta tayo sakop ng deteksyon, gagana po yan. Iikot po yan. Kailangan nasa loob po tayo ng deteksyon. Pero kapag nasa labas po tayo ng deteksyon, ang locator po ay magtuturo pa rin. Hindi po kinakailangan na ito po yung gold, itatapat mo pa lang po yan. Hindi po yan. Talaga pinag-aaralan ko yan kung ano po yung tama, na yun po yung aking binabahagi sa inyo. Maging sa pag-locate ko sa volume ng tubig na nagpapatulong sa akin, lalagyan ng water pump o maging doon sa flowing. Mga katiis, kung ito po yung deteksyon ng volume ng tubig, yan po ay dito iikot. Ginamit ako ng locator, dito magkukross, dito rin siya ikot. Pero hindi ibig sabihin, doon muna agad ilalagay yung tubo. Na yun yung tubong ginagamit sa ilalim ng lupa, na pag itinusok mo, dapat mapoflowing siya. So hinahanap ko pa rin mga katiis yung gitnaan. Ginagamitan ko po yan ng Japanese one, para kung 1 meter by 1 meter ang detection niya, mismong gitna, doon itutusok yung tubo. Kaya dapat mga katiis, kailangan tapatan mo siya at para magkaroon po tayo ng ground, para umikot po itong ating locator. So ito pa rin mga katiis, mga kababayan, muli ko pa rin po ibabahagi kung paano naman po ginagamit yun pong Japanese one. At ito pa rin mga katiis, mga kababayan, ito po yung Japanese one na napakahalaga, kasama po ng aura meter. Ang Japanese one po natin ay ginagamit lalo na kapag nalaman na po natin kung saan yung deteksyon ng aura ng gold. At kapag nalapitan na natin, ang Japanese one po ay ginagamit sa pag-estimate ng lapad ng deteksyon at maging sa ilalim ng lupa. Kaya kapag nalaman na po natin yung lapad na deteksyon, gagamit po tayo ng magnetic wire para sa pag-estimate po ng lalim. At kapag nagsimula na po tayo maghukay hanggang sa umilalim ng umilalim, ay ginagamit po ang Japanese one o aura meter para panghuli sa aura ng gold na kung saan po siya sumisingaw. Yan po yung taga-alalay. Yan po yung asawa ng ating po locator, na kapag ginamit mo na sa baba, kahit hindi ka na gumamit ng locator, ito na po Japanese one, aura meter o maging Japanese aura meter, yan na po yung ating susundan. Siya na po yung huhuli sa aura ng gold na kung saan po na yan lumalabas. So ito pa rin mga katiis, sa pagbabahagi pa rin po at paghawak ng paggamit po ng Japanese one. Kailangan mapagano mo po ang isang Japanese one. Sa pamamagitan po ng ating paghawak, kailangan malakas po yung ating pulso, malakas po yung ating frequency. Kapag hinawakan mo po yan, gitna ang palad, hindi lang basta hinahawakan yan, nahawak lamang na nasa dulo ng mga daliri. Kailangan gitna ang palad, nandiyan po yung ating pulso. Pag hinawakan mo yan dyan, pantay dito. Yan, pantay dito. At pag pinisil mo po yan, ito, ganyan po yan. At ito naman ang sasalo, at ito tutulong dito. Yan po yung paghawak, paggamit ng Japanese one. At pisil na po yan, pigil na pigil. Hayaan na po natin na gumalaw ang Japanese one sa kanyang
turo kung saan po yun magtuturo. So ito pa rin mga katis, mga kababayan, yun po ang ating target. Kapag tinapatan ko po yan, ito po yung paghawak natin, pantay, gitna ang palad, yan, gitna ang palad, pantay, at ito naman dulo, at ito naman taga-alalay, yan, tulak. Ito pa rin, yan po ang dulo natin, at ito ay dito mga katis. Yan, dyan pa rin yan. Yan po yung ating Japanese Swan. Segundo lang po yan ay gagalaw po itong ating Japanese Swan. Ganyan po yung paggalaw at paglukit po ng ating Japanese Swan. Kusa po yung gagalaw sa pamamagitan po ng pendulum. Siya yung po yung magtuturo kahit nakasaid tayo papunta doon ang kanyang baling. Kahit saan tayo direksyon diyan, magtuturo po itong ating Japanese Swan. So mga kababayan, mga katis, ang Japanese Swan ay ginagamit lamang po yan pang malapitan at pang ilalim. So hindi po yung tagapagturo ng tulad ng locator. Dito pa rin, kapag umikot po ang ating Japanese Swan, kapag nasa tapat, counterclockwise po yan, pakaliwa, hindi po yan pakanan. Kapag may bala po itong gold at tinuturo po ng locator, kung halimbawa doon at ginamitan na po natin ng magnetic wire, bala din ay gold. Ngayon, dito po yung detection ng gold. Kapag ginamit po natin at kumanan, pagkanan po yan, ibig sabihin ang deposito ay nasa volume ng tubig. Dahil pakanan po yung kanyang pag-ikot, kahit may bala po tayong gold, nasa volume po ng tubig yan. Ito pa rin mga katis, mga kababayan, ito po yung napakahalaga na Japanese Swan at isang aura meter na yan po yung kasama sa o kaasawa ng atin pong locator maging doon sa Japanese aura meter. Ito pa rin mga katis, mula po sa Malay-Balay Bukid doon, kasama po ito sa Japanese Swan na kanyang pinusuan. So bala-bala pa rin po ito. Ayan, nakadepende po yan sa bala po na inyong gustong hanapin at kung ano po yung inyong ilalagay. So yung pagbala po natin ng tunnel, kapag inilagay mo po yan, yung pambala sa sacral deposit, mag-isa pang tunnel, at nailagay mo na po yan diyan, pag isinarado mo po yan, kaunting higpit lang, wag lang siyang malalaglag para yung ating receiver ay hindi maitulak doon sa loob. Konti higpit lang yan, huwag mo siyang isasagad dahil tutulak po yan sa loob. Kailangan konti higpit lang para hindi siya malaglag. Ito pa rin mga katis, dahil bala po natin ay gold, kailangan isarado po yan para hindi po yan malaglag. Kaya ito pa rin, mahalaga pa rin po yan. Kapag itinasok po yan, yan, doon agad siya mababaling. Ako po ay dito nakatingin sa dulo ng antina. Hindi po ako kung saan nakatingin, pinakikiramdaman ko kung saan po yan tutulak. Yan, ito pa rin. Yan pa rin yan. Pag itinaas, pundo. Ayan, ganun lang po yung ginagamit itong ating tripole antenna. Sa paglapit pa rin po natin mga katis, yan, kailangan pag nilapitan po yan, pag tinapakan na, ang locator po natin ay magbibigay signal. Ayan, sa pag-ikot pa rin po niya. At ito po yung ating target. Hanggang yan po ay lumakas na lumakas. Wala naman po agad na pag tinapatan mo yan, hindi po yan iikot agad na sobrang bilis. Ayan. Ito pa rin mga katis, kailangan po yan ay utay-itay, hintayin mo yung tamang ikot niya. Hindi po yung pinipirsa. Kusa po yung ikot, kapag ganap na pong buo, yung iyong frequency, yung iyong ground, at nandito ka na sa tamang tinatapatan ng aura ng gold. Ganyan po yung paggamit ng anumang klaseng locator. Ayan. Ito pa rin, mga katis, mga kabayan, ito po yung pinusuan ng ating isang katis mula po sa Balay-Balay Bukidnon. At shoutout pa rin po sa ating katis mula po sa Davao City, mula po kay Ronaldo ng Davao City. Shoutout po sa inyo lahat, maging sa ating mga katis dyan. Maraming salamat po sa patuloy
na panonood po ng aking na-upload na video. Yan mga katis, mga kababayan, sa paggamit po natin ng locator, kapag nandyan po yung gold at wala po tayo sa detection ng aura ng gold, nasa labas tayo, pag itinapat ito, yan, halos ganyan agad ang ikot, hindi po yan. Kailangan yun po ay ilalagay ko lang sa tama kung ano dapat yung paggamit natin sa locator, dahil hindi po yan pwersado o din makina na pag tinapatan natin automatic ikot agad siya, lalo na wala tayo doon sa mismong tinatapatan, dahil tayo po yung nakatapat sa pamamagitan po ng ating paa, tayo po yung kukunikta na ground papunta po doon sa target. Kaya kapag nasa labas ka ng aura gold, wala ka sa loob, magtuturo pa rin yan. Kailangan mo pumasok sa loob ng aura ng gold, tapakan mo, at saka lang magbibigay ng ikot yan kapag natapatan mo na po siya. Muli po, maraming salamat sa patuloy po na nanonood ng aking na-upload na video. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po isang magandang kalusugan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel at sa patuloy na nanonood po ng aking mga video. Maraming salamat po.